Mayor Alice Go o Go Huaping, mas marami pa kayong post sa Facebook kaysa pag-attend sa Senate hearing. Attendance before the Senate hearings is adherence to the rule of law. So, sadly for you, hindi katumbas ng attendance mo sa Senado ang mayat-maya mong pagsa-social media. Paano ka magkakaroon ng peace of mind kung palagi ka nalang iiwas sa mga tanong? Kung nakakalimutan mo, pinapatawag ka dahil nasa gitna ka ng pang-aabuso ng pogo sa mga batas namin na hinayaan mong lumawak dahil sa impluensya mo bilang mayor. Nagsinungaling ka tungkol sa koneksyon mo sa pogo. Nagsinungaling ka tungkol sa pagkatao mo. At kada login mo sa Facebook, may bago ka na namang iniimbento. Huwag kayong mag-alala, hindi kami fixated sa'yo. Allergic lang kami sa mga sinungaling. Binanatan na ni Mayor Alice Go ang tila pandidikdik sa kanya ng mga senador sa daming araw ng oras at atensyon na inuubos sa kanya. Tanong ng alkalde, siya na ba ang pinakamalaking problema ng Pilipinas? At ito ang matinding sagutan ni na Mayor Alice Go at ni Senator Risa Hontiveros. Narito ang buong detalye. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Sinagot na ni Suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Go ang ilan sa mga isyong ibinabato sa kanya ng ilang senador. Sa isang Facebook post ay pinagtataka raw ni Mayor Alice Go kung bakit tila nakapako ang atensyon ni na Senator Risa Hontiveros at ni Senator Win Gatchalian at iba pang opisina sa kanya. Kung may ebidensya man daw ang mga senador laban sa kanya, handa raw itong harapin ng alkalde sa isang patas na paglilitis. Hindi rin daw gusto ng alkalde na magamit siya para sa political ambition ng ilan. Apila pa ni Mayor Alice Go, pagtuunan na lang raw ng pansin ng mga senador ang mga mahahalagang problema tulad ng kahirapan kaysa pagbantaan siyang arestuhin at idawit sa ilegal na pogo. Tanong pa ni Mayor Alice Go, siya raw ba talaga ang pinakamalaking problema ngayon ng bansa? O baka naman daw, gusto lang siyang palabasing kontrabida. Dagdag pa ng mayora, wala raw siyang kinalaman sa sinasabi ni Senator Win Gatchalian na bantas sa kanyang buhay. Wala raw siyang kakayahan o intensyon na manakit ng ibang tao. Matatandaan na nauna ng sinabi ni Senator Win Gatchalian na may isang vlogger umano ang nagsabi na inutusan ni Mayor Alice Go ang kanyang mga tauhan para patahimikin sila ni Senator Risa Hontiveros. Kapalit umano ng kabuoang 10 milyong piso. Muli ring iginiit ni Mayor Alice Go na wala umano siyang Chinese passport. Sinabi rin niyang sobrang pagkapagod at trauma raw ang kanyang rason kaya hindi siya nakakadalo sa mga pagdinig ng Senado. Pagtitiyak naman ang kampo ng alkalde na nasa Pilipinas pa rin umano si Mayor Alice Go. Ako nakakahiya kasi pupunta sana ako dyan sa Bamban at mamimigay nung ayuda ba. Ayun, tapos titingnan ko yung DSWD, chu-chu-chu. Tapos magbibigay pugay sa mayor. Hinahanap ko ngayon yung mayor. Ang dumating, itong cute na China. Sabi ko, ay, 10 yung mayor. Tapos sabi niya, ini-English ko pa noon. Tapos dire-diretso, tatas mag-Tagalog eh. Sabi niya, no, I'm the mayor. Ako po yung mayor. Hindi, yung totoong mayor. Hindi ikaw. Alam ko, ikaw yung bossing dito. Kasi ang daming alalay, lahat ng fans niya, andun, nakasunod. Tapos sabi niya, hindi, ako talaga yung mayor. Sabi ko, talaga? Tapos tinatanong ko yung mga Pilipino doon. Tapos sabi nila, hindi, yan talaga yung mayor. Siya nagbibigay ng trabaho. Naku, talaga lahat sila sumusunod sa kanya. Kaya eto nga, naguguluhan ako dito sa investigasyon dahil nung una pa, nagdududa akong Pilipina siya. Pero sigurado na yung mga tao doon, talaga nabigyan niya ng trabaho, ng tulong, kung ano. Kaya lang, eto nga, imbestigahan daw natin dahil para sa akin, palibasa may karanasan ako tungkol dyan. Wala pang pangalan na Pogo. Meron na kaming mga nagsusugal na galing sa China, galing sa kung saan. Doon sa Fort Ilocanda sa Lawag. Ngayon, katok ako ng katok dyan sa Fort Ilocanda hanggang sinabi sa akin, magtanong ka dyan sa PAGCOR.
governor ako noon. Sulat ako ng sulat sa PAGCOR. Sabi ko, sino-sino ba ito? Dumadagsa na yung mga foreigner dito. Hindi na namin kilala. Sabi ng PAGCOR, hindi. Kompleto ang papeles niyan. Di nagmukha kaming ewan. Tapos tameme na lang. Tapos nagdadatingan yung Bureau of Immigration. Ganun din ang sabi. Kompleto daw ang working visa. Kaduda-duda naman mga itsura. Tapos nakahuli pa kami ng mga credit card scam dun sa airport. Abay, pinalabas lang. Binaliwala kami lahat. Yung iba, natuklasan namin, may passport pa, bilib ka, pati DFA sangkot. Tapos, nung susugurin na ng mga pulis na lokal, yung lugar, abay, nagsilabasan yung mga bodyguard nila. Akala ko kung sino yung bodyguard na yon, mas sikat pa sa sikat, bihira, mga VIP Social Security ng PNP mulang Maynila. My goodness, talaga. Kaya, ngayon, hinahabol lahat, Bamban, Pora, kung saan-saan sa Clark, lahat ng local government, iniisip ko na baka naman dapat yung regulatory agencies na talagang in charge, katulad ng PAGCOR, sila muna ang managot. Bakit sinisisi yung mga local government? Katulad ko noon, wala naman kami magawa. Talagang hindi naman natin masasabi na walang sala yung mga local government. Pero yung main responsible agency ay yung PAGCOR, Bureau of Immigration, DFA, at higit sa lahat yung PNP. Lahat ng mga yan, dapat alam nila yung nangyayari. May message din sa akin, hindi pa ba nakakatanggap ng death threats yung sina Senator Gatchalian and Risa Ontiveros? And finally, you spoke about this, no? Pwede ba pakikwento sa amin yung binabanggit yung threat sa buhay ninyo? Actually, nasagap namin to, Christian, sa isang vlogger. May staff ako nagpadala ng link at nakita namin may isang vlogger na nagsabi na meron 10 million na pabuya sa aming ulo at yun na nga, no, kung sino makakagawa ng hindi maganda sa atin ay mabibigyan ng 10 million. At hindi namin pinalampas dahil yung mga ganito dapat seryosohin din, no, kahit na kahit na lumalabas pa lang sa internet. So rineport namin to sa kapulisan natin, rineport rin namin dito sa internal security ng Senado para maging official. Gaano ka seryoso yung threat na yan? Kasi nabanggit nyo vlogger, no? Can you talk about that particular video? Oo. Sinabi nitong vlogger na si Alice Guo ay magbibigay ng 10 million doon sa mga makakagawa ng hindi maganda sa atin. At pinapa-verify ngayon ito ng PNP at ng iba pang mga ahensya kung siya ay totoo at kung merong ganito. Pero kasi pag titignan mo yung kabuuan, Christian, ang pinag-uusapan natin dito mga sindikato. Kung matatandaan natin yung torture na ginagawa, nakita kasi namin nakita ko yung video na yung torture video na ginagawa sa Porac at sa Banban. Talagang matatakot ka at alam mo hindi galing to sa normal na mga tao. Ito yung mga taong walang konsensya talaga, no? Na kaya mag-torture at kaya pahirapan ang kanilang mga biktima. At sabi rin sa amin ng PAOK na yung mga sindikato dito, hindi ordinaryong mga grupo to. Ito yung tinatawag nating triad, no? Na nanggaling sa China at sa ibang mga Chinese na lugar. At itong triad na ito, kilala ito sa pagto-torture, kilala ito sa pagkikidnap. At ito yung iniingatan natin. Dahil kung iisipin natin, Christian, namuhunan sila dito. Nagpatayo sila ng 6 billion peso facility sa Banban. Pero dahil nga sa investigasyon, nahinto, no, itong negosyo nila. Ngayon, baka isipan nila gumante o baka isipan nila na baka nagalit sila at gusto gumante, kaya mag-iingat na lang tayo. Kumusta naman you don't have to go into the details, pero nagdagdag naman ba kayo ng security? Well, humingi ako ng suporta at dagdag security kay Senate President Escudero at kaagad ibinigay niya naman yung additional security at nagpapasalamat nga ako sa kanya dahil mabilis, no, nung pag-report natin itong insidente ito, kaagad nagdagdag siya ng security.
Nung I think more than a week ago nakausap din po natin yung mga taga-PAOK at nabanggit nga sa atin ni spokesperson na Winston Casio, sila raw mismo syempre nakakatanggap din ng mga death threats at yung iba mga nagre-reach out, yung parang sinusubukan silang i-bribe. Sa inyo ba may mga ganun din pong paglapit? Yung bribe, wala. No? So far, wala namang nagre-reach out sa akin na mayroong bribe. Pero maraming mga nagmamahal sa atin, nagsasabi na dapat mag-ingat. At pero itong sa vlogger na ito yung first instance talaga na merong may detalye ng itong threat na ito. Kaya iimbestigahan naman to, no? Titignan kung talagang valid siya o hindi. Pero dahil nga ang mga taong nasa likod dito ay mga sindikato, mag-iingat na rin tayo dahil baka biglang isipan nilang gumante o alam naman natin itong mga ito walang sinasanto to Lahat ay gagawin dahil wala silang takot. May nag-reach out din ba sa inyo, kunwari dumaan sa mga common friends para sabihin, baka pwede mag-slow down muna kayo dito sa mga ginagawa niyo investigasyon, dito sa pagbusisi niyo sa Pogo? Sa akin wala Christian, dahil una pa man alam na nila na ako against ako dito sa Pogo. Kaya tingin ko sa mga nagtatangka kumbinsido na sila na hindi nila ako kayang kumbinsihin. So wala naman yung gano'n, no? Yung nakikiusap or nagbabribe. Ito lang ngayon na mayroong death threat na nangyari. Okay. Isang tanong dito kasi pinag-utos na ng komite at ng Senado yung pag-aresto dito kay Mayor Alice Guo. Kumusta ba yung feedback? Kasi they are questioning this before the Supreme Court. Pero kumusta ba yung paghahanap dito kay Alice Guo po? Actually, Christian, kausap ko yung ating internal security dito sa Senado at nagkipag-coordinate na rin sila sa PNP, ngayon sa NBI. Ito kasing mga ahensya ito, may mga opisina buong Pilipinas kaya humingi kami ng tulong sa kanila. So far, wala pa kaming feedback kung nasaan itong mga taong to. Pero pinuntahan na nila lahat ng mga known address. Kasi itong pamilya ko, marami silang address Meron sa Valenzuela, meron sa Balintawak, meron sa Caloocan. So pinuntahan na lahat para i-serve yung arrest warrant. Pero so far, wala pang lumalabas dito sa mga may arrest order. Hindi kaya baka naman nakalabas na po ng bansa ito, si Mayor Alice Guo? Pero tinanong kasi namin yan sa Bureau of Immigration. So far, wala naman silang nade-detect na Alice Guo o Go Hopping na lumabas sa mga formal airports natin o formal channels natin. So far, wala pa silang nakikitang ganun. At dahil nga may arrest order na, meron ng whole departure order ngayon. So, hindi sila rin palalabasin ng bansa. Okay. Pag-usapan natin yung mga na-discover nyo, no? Diba, naglabas na ng freeze order yung AMLAC dito kay na Alice Guo. Gano'n ba kalawak yung ari-arian, bank accounts na na-discover dito po kay Alice Guo? Christian, dahil medyo yung AMLAC law mahigpit pagdating sa pagbibigay ng detalye. In fact, doon sa executive session, meron din kami mga napag-usapan. Pero dahil nga mahigpit yung batas at yung executive session ay pinagbabawalan kami magbigay ng detalye, yung broad strokes na lang, yung pinaka-gist na bibigay. Talagang may nakitang mga perang pumasok kay Alice Guo, sa kanyang pamilya, sa kanilang korporasyon na hindi dinideklara sa bangko. Bilyones ang pumasok sa kanilang mga account at bilyones rin lumabas doon sa kanilang mga accounts. Lumabas rin na si Alice Guo alone, mayroon 30 plus na bank accounts. No? At yung mga ibang mga partners niya, kasama rin doon sa freeze order. So, in other words, in short, nag-file ang AMLAC ng kaso laban sa kanila at isang freeze order ang ibinigay ng Courts of Appeal. At ang ibig sabihin, meron talagang probable cause. May nakita silang money laundering na nangyari itong last few years.
Kasi may mga lumabas sa balita, ang cover ng freeze order ay nasa 90 bank accounts, isang helicopter, 12 vehicles, 12 real estate property, tsaka 27 land titles. As in, ganito Tama. marami. Yan yung mga na-declare pa. Hindi marami pa tayong hindi nakikitang na-declare eh. No, pero ito yung mga na-declare sa SALN na ngayon ay naka-freeze na ngayon. No? So Publicly available. marami yan. Yung bank accounts ang malalaki. Hindi ko lang masabi yung amounts ngayon, no, dahil nga sa executive session, but definitely billions yung pumasok at lumabas sa kanilang mga bank accounts. Billions. Pero paano kaya nangyari yun? Ganong kalaking pera? Di ba automatically na-flag ang AMLAC po dyan? If I'm not mistaken, pag pumalo a certain amount, 500,000 ba kung hindi ako nagkakamali? Tama ka dyan. Yan din isang nakita namin problema eh. Tama ka dyan, Christian. Di ba pag nag-deposit tayo o nag-transact tayo sa bangko ng 500,000, i-declare mo na saan galing yun. At yung bangko naman, ipapadala yun sa AMLAC. Covered transaction ng tawag dyan. Pag medyo malaki, millions, i-declare mo rin at ipapadala ka agad ng bangko sa AMLAC yan. Pag hindi katanggap-tanggap yung explanation o malabo yung explanation, magiging suspicious transaction yan. Tama ka na as early as 2017, mga ganyan, meron ng mga transaction na malalaki na pumapasok sa mga accounts ni Alice Go at yung iba pang mga kasamahan niya. Pero nagtataka kami na nai-report lang yan this year sa AMLAC. Kaya sabi rin ng AMLAC, mayroon ring administrative violation itong mga bangkong to dahil nga late na, almost 4 or 5 years bago na i-report. Malalaking bangko po ba yung pinag-uusapan dito? Malalaking bangko, mga major banks rin to. Pero natuklasan ko rin, tinanong ko rin yan Christian, itong mga compliance offices pala ng mga bangko, nasa head office, no? Karamihan nasa Makati. Pero kung yung branch mo, let's say, nasa Tarlac at doon ka nakikipag-transaksyon, kadalasan late na dumadating yung kanilang compliance report or hindi nabibigay yung compliance report. No? So may mga ganyang, natuklasan namin, may mga ganyang palang pagkukulang. Kaya late na didetect ng AMLAC na meron na palang mga irregular or suspicious transactions. Pero diba, Senator, hindi ba basic yung sa mga bangko, yung know your client? Diba dapat binubusisi nila kasi ka-transaction nila? I think in know your client, walang problema. Nakita rin namin na kompleto naman yung know your client ni Alice Go. In fact, kung matatandaan natin doon sa hearing, lumabas rin na isinulat niya doon sa mother's maiden name ay Lin Wenyi. Inamin niya doon sa dokumento, sa Know Your Client document, na nanay niya si Lin Wenyi. Yun, sa information namin kompleto yun. Ang problema lang, yung pagre-report ng mga transactions sa AMLAC, doon nagkakaproblema. Kaya, na-detect lang ng AMLAC na meron na palang probable cause o mayroong posibleng money laundering, itong 2024 lang. Pero kung titignan natin yung transaction as early as 2017, may mga transaction na. Yung construction nangyari noong 2019. Kaya sabi ko, bakit ngayon lang nalaman, 2019, bumubuhos na ng pera para sa construction. Ito yung pinag-uusapan natin before, no, sa previous episode, Senator, paano na ipasok yung ganong kalaking pera para ipatayo yung hub, di ba, sa Bamban? Ngayon alam na natin. So ngayon alam na natin na nanggaling to sa labas ng bansa at pumasok to sa account ni Alice Go at sa iba pang niyang kasamahan at corporations. At yan ang ngayon ang tinitignan ng AMLAC. Pero tama, hindi ngayon account na kung paano nga pumasok yung perang yun. Pero yung binabanggit yung billions, representing transactions po yan. Tama po ba? Yung pumasok tsaka lumabas. Tama. Pumasok at lumabas. Yun yung billions na sinasabi natin. Okay. Without going into details, dahil nga we also understand the restrictions. Pero dito sa finreeze na bank accounts ni Alice Go, nasa billion pa po ba? O millions? Yan ang hindi pa namin nakukuha yung report, no? Kasi ang proseso, pag na-freeze order, i-freeze nila yung account, tapos magbibigay yung bangko ng report kung magkano ang account na freeze, no?
So yung pang wala kaming nakukuhang update dahil medyo marami-rami yung bank accounts, 90 plus yun eh. So bibigyan kami ng AMLAC ngayon kung magkano ba talaga yung na-freeze at hopefully meron naman na-freeze na account, no? Dahil alam mo, ang pera madaling mag-transfer eh. So baka kung natunugan nila na meron ng ganitong move ang gobyerno, ang kinakatakutan ko mailabas na yung pera kaagad. Pero makukuha namin yan yung report baka in the next few days. Sa pagkakaalam nyo, yung pera galing karamihan sa labas po ba yan? Galing sa labas, karamihan. Galing sa iba't ibang sources. Yung iba nakadisclose, yung iba hindi nakadisclose, mga ano lang, iba international, ganun lang. No. But definitely, ang fact diyan, ang katotohanan, yung pera pumapasok sa account niya diretso. Hindi na dedeklara doon sa income statement ng corporation nila, hindi rin na-declare sa kanyang tax returns dahil kung income mo yan, i-declare mo as income mo yan eh. So pumapasok lang siya at lumalabas lang. Yun lang ang ginagawa ng kanyang bank account. At of course, alam naman natin yung Pogo Hub sa Banban, I'm sure may bumili ng semento at bakal dyan. Malamang ito na yung source ng pondo kung paano na itayo yung Pogo Hub sa Banban. Kung ganun, Senator, hindi pa parang napaka-simplistic naman or napaka-brazen nila not to hide those money, those amounts? Kasi nakadeclare ang pangalan ni Alice Guo eh. Tapos siya nakapangalan doon sa iba't ibang bank accounts, di ba? Bakit parang wala yatang effort to conceal the money or transactions using fronts, diba, ibang mga tao? That's a good point. Ako, iniisip ko baka may iba pang bank accounts na hindi lang natin alam. Kasi siyempre, kung tama ka, no? Kung alam mo medyo mainit sa mata na ikaw lang, magbubukas ka ng account sa ibang pangalan mo or sa ibang tao. Baka lang, I'm not really sure, no? Kasi kay Alice Guo alone, 30 plus bank accounts eh. No? Just imagine, sa ordinaryong tao, isang bank account lang, marami na eh. No? Dalawa, ang hirap na i-manage yan. 30 plus pa, diba? Medyo kakaiba yan, ibang klase yan. At baka tingin ko may mga ibang individuals na ginamit pa siya para pumasok yung pera doon. No? So yun pa ang dapat natin tignan. Opo. Tapos tinitingnan ko rin time frame. Sabi niya nagsimula ito mga 2017. So she was elected 2022. After ba nung ma-elect siya, malaki pa rin yung pagpasok at paglabas ng pera sa kanya mga bank accounts po? Meron pa rin, pero hindi na ganun kalaki. Ang pinakabulto nakita ko is between around 2017 to 2021, mga ganyan. At pag titignan mo yung time series ng construction, yan yung time eh, from 2019 to 2020, yung construction ng Pogo Hub sa Banban. Hanggang 2021, meron pa ang construction doon. So ang teorya ko doon, pumasok yung pera, binigay sa kanya para pangbili ng mga construction materials, pangbayad ng sweldo, pumasok rin yung pera sa ibang mga personalidad, no? At ginamit rin yan para conduit, para magbayad ng mga construction materials. Okay. Di ba, kung hindi ako nagkakamali, ang claim nila, yung property, pag may-ari ni Alice Guo, tapos binenta rin sa kumpanya, tama po ba? Ang claim nila based on records lang, ang may-ari nung Baofulan, ito yung may-ari ng lupa at building. 50% yan ay may-ari si Alice Guo. Siya rin yung presidente nitong kumpanya. Okay. So sa kanila nga, 50% Yes. owned by the company kung saan presidente si Alice Guo. Correct. Tama. Okay. So ang tanong ko, did she have any business getting all those transactions na sa teorya nyo ay ginamit sa pagpapatayo noong hub? Wala. Kaya siya may probable cause na money laundering dahil hindi niya ma-justify saan nanggaling yung pera eh. No? Ito ba galing sa dividendo? Meron ka bang investor? Kasi kung titignan mo yung financial statement, walang kapital eh. Hindi naglagay ng kapital sa Baofulan eh. Parang natatandaan ko 1 million plus lang eh. Pero nakapagtayo ka ng building. Di ba? So ang ibig sabihin, hindi ka ba normal sa negosyo, maglalagay ka ng equity,
Papasok yan sa corporation, tapos yung corporation ang bibili at magpapatayo ng building, yun yung normal. Pero in this case, gumawa lang sila ng corporation, pero yung pera na sa iba pumapasok. So para itong corporation, ano lang siya, parang paper corporation lang. Pero yung mga nagpapatayo, doon pumapasok yung pera. Na-check ba, Senator, yung bank transactions ng mismong kumpanya, yung Baufuland? Naka-freeze rin siya yung Baufuland Meron din mga pumasok na pera doon. So, pwede ba sa teorya nyo, dinaan yung pera sa account ni Alice Guo na personal at saka dun sa kumpanya para maipatayo ito? Correct. At marami pang kumpanya. Parang natatandaan ko, almost parang 8 to 10 companies yun yung na mayroong freeze order. Yung, Senator, ano pala yung connection ni Alice Guo dito kay Cassandra Lee Ong? Na lumulutang yung pangalan doon naman sa Porac. Diba binisita nyo rin po yung na-read na yun? Yeah, tama ka. Marami kasing pictures na magkasama sila No? Maraming pictures na magkakilala sila. At itong si Cassandra is main figure to dito sa Porac na Pogo Hub. Dahil siya rin nag-apply ng lisensya sa PAGCOR. Siya rin ang nakita ko yung pangalan niya ay nasa maraming dokumento rin. So definitely may kaugnayan siya doon sa Pogo Hub sa Porac. Pero meron din kasi kami nakita mga picture na magkasama sila ni Alice Guo. No? At by virtue of that, iniisip namin baka meron silang relasyon o magka-partner sila or magkatrabaho sila. But definitely, meron silang, alam nila yung isa't isa. Pero sa investigation, Senator, si Alice Guo, ano yung connection niya sa Porac? Aside from Bamban, Pogo Hub. Sorry, medyo choppy, Christian. Sa base sa investigation nyo, meron mga kaugnayan o anong kaugnayan ni Alice Guo doon naman sa Porac, Pogo Hub. Hindi lang po doon sa Bamban. Yan ang iniimbestigahan pa namin ngayon, yung direct link sa ni Alice Guo sa Porac Pogo Hub. So far, ang link na nakikita namin ay kay Cassandra Lee. Pero yung direct link, yun ang aming tinitignan pa sa mga papeles. By this time, malinaw na po ba sa inyo kung ano yung tunay na identity and nationality nitong si Alice Guo? Oo, wala nang debate na siya si Guo Huaping. Christian, wala nang debate dyan. Yung fingerprint, yung picture, hawig na hawig. So, pinakamatibay dyan yung fingerprint. No? So, wala na, tingin ko walang kaduda. No? Wala nang debate na siya si Guo Huaping. Ano yung basa nyo pala rito? Kasi di ba may report din dito sa Davao na parang nasa 200 yata yung mga nakapag-register. Yung inimbestigahan, di ba? For fake birth certificate registration. Mukha ba napaka-widespread yung racket na ito? Oo, grabe. Grabe. Actually, ngayon ko lang nalaman, Christian, grabe pala itong late registration process natin. May nakusap nga ako over the weekend lang, some of mga kasamahan natin sa Filipino-Chinese community. Ang running price pala para kumuha ng fake birth certificate at iba pang dokumento ay 300,000. So, may mga sindikato na babayaran mo 300,000. Siya na bahala lahat. No, birth certificate, driver's license, at iba pa. No? So, mayroon talagang ganyan na serbisyo na ino-offer ng mga sindikato. Na nakikipag-coordinate ba kayo rito sa PNP? Yeah, kasi nakaka-alarma kung hindi nila nagagawa ng paraan yan. Correct. Meron kaming dito sa Senate, imbestigahan namin yun. Nag-file ako ng resolution to investigate that. Kasi tingin ko, Christian, si Alice Guo, iisa lang sa marami nakita ko, merong news report ako nabasa. Ito lately lang na merong 2 Chinese na na-hold sa airport dahil nung tinignan yung passport, Filipino, pero nung kinuusap, hindi marunong mag-Tagalog. At late registration din yung kanyang birth certificate na nanggaling sa Mindanao. Kaya nakita ko na talagang naaabuso itong late registration process natin. At ang nakakatakot dito dahil
itong mga tao to ay pekeng Pilipino, nakakabili sila ng lupa, no? At malaya silang gumagalaw sa ating bansa dahil hindi tinitignan na yung kanilang passport. Kailan pala magre-resume yung hearing niyo, Senator, dito sa Pogo? Alam ko meron ng schedule mga July, I think with second week of June ang aming next hearing. July na ngayon. June, alam ko second week of July. Sorry, first week of June. July 17 na, so around first week of June. Or August. Sorry. Bilis na. Busy. August pala. First week of August. Busy si Senator, no? Oo. After SONA na. Di ba, malapit na natin i-wrap up. Gula na ako sa dates. Mga first week of August, may in-advise ako ng staff ko na around that time yung hearing. Ano basa niyo para, Senator, dito sa biglang hindi pagsipot ni Alice Guo? Ang kiniklaim nila parang na-trauma daw dun sa mga pagtatanong, dun sa mga accusations against her. May kaugnayan ba to dun sa mga bago nakukuha yung mga impormasyon against her? Baka naman medyo kinakabahan na siya kaya bigla nagpapalusot na? Well, para sa akin, hindi niya pagsipot is a sign of guilt Na siya ay guilty at meron siyang alam na ayaw niyang sabihin. Dahil nung unang mga hearing, komportable na magsinungaling Kung matatandaan mo, sinabi niya na nag-homeschool siya, lumaki siya sa farm, si Teacher Rubilin, pero natuklasan natin kasi nungalingan lahat yun. Nag-aral siya sa formal school, may teacher siya na formal. So, tingin ko kaya hindi siya pumupunta dahil maiipit siya sa kasinungalingan niya dahil matibay yung ebidensya laban sa kanyang mga kasinungalingan. Okay. Finally, Senator, so na sa Monday and mas marami nagpupush na ng mga sektor para sa Bongbong Marcos administration to actually ban POGOs. Pati yung Department of Finance, no? Would you like to hear something specific about his policy direction dito sa Pogo sa SONA? Ako, ang wish ko na i-ban din na yung Pogo sa SONA. Dahil, Christian, kahapon doon sa hearing namin tungkol sa yung batas na ibaba ng Pogo, ang DOF mismo, sinabi niya, against sila sa Pogo. Ang NEDA, against sila sa Pogo. Ang bukod tanging bentahin naman ng Pogo yung kita na ibinibigay sa atin supposedly. Pero yung DOF na ang concern niya kita, sabi niya wala yung kita kung puro krimen naman yung dumadating. So kaya very clear ang Department of Finance na against sila sa Pogo at dapat ipatigil na ang Pogo. Sabi nila i-ban. Kaya wala nang kumbaga among the executive branch, yung mga economic managers, lahat sila pabor na i-ban na yung POGOs. At kanina lang, nakakuha ko ng statement from PCCI, yung Philippine Chamber of Commerce Industries. At naglabas sila ng manifesto na dapat talaga i-ban na yung POGOs dahil nga nakakasira sa imahe ng Pilipinas. So, ang wish ko sana sa SONA ni Presidente, dyan na niya i-announce na i-ban na yung POGOs dahil nga sumasama na at lumalala na yung krimen. Pero sa mga kapwa niyo, Senador, ano ba yung nasa-sense nyo? Mukha ba magkakaroon ng malaking suporta para sa pagpapahinto ng Pogo? Kasi ang pinag-uusapan po natin dito ay yung batas that actually tax Pogos, di ba? Yes. Unang-una, hindi po ako naglabi para sa illegal na Pogo. Dahil nung nagpunta po ako kay Chairman Tenco, siya na mismo nagsabi, hindi po ako humingi ng lisensya. Humihingi lang kami ng abiso na kung pwede bayaran ng gifts yung pagkakautang sa PAGCOR dahil na-dispal ko nga yung pera ng Lucky South. Ang kasama ko po si Cassie Ong na aking kakilala na service provider ng Lucky South pero siya po ay taga Whirlwind Corporation na naging kliyente ko sa dalawang kaso. No? At pangatlo, wala po akong illegal na Pogo na rin-represent dahil yung panahon na nagpunta po kami kay Chairman Tenco, illegal po ang Lucky South. Walang palabok itong si Chairman Tenco.
Ang sinabi lang niya, unang-una, nagpunta ako sa kanyang opisina noong July 26. Tama po yung petsang yon, nasa kalendaryo ko rin yan, 2023, para humingi nga po ng rescheduling of payment. Kasi tinutulungan ko yung Kasiong na taga Whirlwind na service provider po ng Lucky. Pag sinabi pong service provider, lahat po ng serbisyo na kinakailangan ng Pogo dahil mga enchik sila po ang gumagawa, no? Kasama na yung pagpapaupa at kung ano pang serbisyo na kinakailangan nila. Now, ang sabi kasi ni Cassie at kinuwento naman po yan ni Chairman Tenco sa Senado, di umano, nadispalkuhan sila dahil yung pera na mahigit kumulang kalahating milyon ay para sa PAGCOR na ibinigay doon sa isang dedikonanan, di umano ay hindi po nakarating sa PAGCOR. So, malinaw po ha, hindi po ako nag-pressure. Ako po ay nakikiusap bilang isang abogado at ang kliyente ko po talaga si Cassie Ong na aking pagkakakilala ay taga Whirlwind. Nag-follow up po ako 5 beses. 2 beses hindi naisagot, no? Pero isang beses, tinanong ko lang ano pa yung kulang ng dokumento at kailangan naman po gawin yon para hindi mapahamak din ng Whirlwind, no? Dahil pag wala po silang lisensya, mananagot din ng Whirlwind. Pangalawa, sinabihan ko sila na yung requirement na MTTP, nakahanap ng abogado na para gumawa ng MTTP, no? At pangatlo, yun na nga, yung desisyon na hindi sila mabibigyan ng lisensya na pinarating ko naman kay Cassie. At ang aking legal recommendation, siguraduhin nyo hindi mag-ooperate yan. Dahil pag yan nag-operate ng walang lisensya, dali rin kayo bilang tagapagpaupa ng premises. At kaya naman po nung na-raid, wala pong operation silang nasaksihan. Tingin ko naman po, sumunod sa aking legal advice. Malinaw po, unang-una, hindi sinabi ni Chairman Tenco na ako ay naglabi para makakuha ng lisensya ang isang illegal na Pogo. Nakiusap po kami para magbayad ng gives dahil nga po na-dispalkuhan. Pangalawa, hindi po ako naglalakad ng lisensya noon kasi nung buwan ng July, kakalabas lang yung guidelines kung paano yung mga documentary requirements na dapat isubmit ng mga Pogo kung gusto nila mag-reapply sa tinatawag na internet gaming kasi binago na nga nila ang pangalan ng Pogo. So pangatlo po, bagamat ako yung nag-follow up, wala po akong pressure na in-apply at tinatanong ko lang ano pa yung kulang na documentary requirement. Pangalawa, sinabihan ko lang na yung napakahirap na dokumento, nakahanap na ng abogado, ang Lucky, para gawin yon. Hindi po ako gumawa nun kasi wala po akong kinalaman dyan, wala akong kaalaman dyan sa MTPP na yan ng anti-money laundering. No? Sinabi sa akin na ang desisyon na hindi mag-grant, na sinabi ko naman sa aking kliyente na siguraduhin yung hindi nag-ooperate yung umuupa sa inyo. Pero mga kaibigan, hindi yan ang lumabas sa balita. Yung press release mismo ng PAGCOR, nung siguro mga 2 linggo na nakakalipas, na di umano ay merong dating gabineteng miyembro na naglabi para sa illegal na Pogo. Napansinin niyo po ha, yung blind item na press release ng PAGCOR ay dating gabinete na naglabi sa isang illegal na Pogo. Walang ganun pong sinabi si Chairman Tenco. Roque was a former cabinet secretary who tried to lobby for illegal Pogo. Eh di ba wala na pong ganun sinabing bagay si Chairman Tenco. Bakit? Kasi legal po ang Lucky Star ng mga panahon na yon. PAGCOR confirms it was Harry Roque who lobbied for illegal Pogo. Wala pong illegal nung lumapit ako kay Chairman Tenco. Legal na legal po ang Lucky Star nun. At hindi nga po lisensyang pakay ko, suspension of payment. Ex-presidential spokesperson lobbied for illegal Pogo. Saan po yan? Walang ganyang sinabi si Chairman Tenco. PAGCOR confirms Harry Roque is legal head of raided Pogo. Hindi po sinabi yun eh. Ang nasabi lang nila ay merong organizational chart na ako daw ay nakalagay na legal. Ni wala namang legal head. Well, pinabubulaanan ko nga po yan dahil ang sinabi ko, hindi naman ako gumawa ng organizational chart na yan. Hindi naman ako hininga ng permiso na gamitin ang aking pangalan. Hindi ko po alam na may ganyang submission. Dahil kung ako ang abogado ng Lucky Star, di nakita ko sana yung mga submissions na yan. Hindi naman ako abogado. Meron po talagang tumatayong abogado para sa lisensya ng Lucky Star. PAGCOR Chair says Roque help Porac Pogo have reapply license. Hindi nga po totoo yan eh. Kasi July pa lang lumabas yung bagong guidelines, July kami nakipagpulong. So ang ginawa lang doon ni Chairman Tenco, ibinigay yung mga set of requirements na bagong-bago kung gusto mag-reapply ng Lucky Star. Mga 15 po yan, lahat fake news. I-note po yung fake news na yan doon sa naunang press release ng PAGCOR na blind item na merong dating gabinete na naglabi para sa illegal na Pogo. Ano pong problema?
Ang problema, hindi yun ang testimonya ni Chairman Altenco. Walang ganong sinabi si Altenco. And yet, bakit yan ang lumabas sa balita? Kasi sa public relations po, dyan pumapasok ang lagayan. Pag ikaw ay binigyan ng pera ng isang PR, gagamitin mo yung storya. Kaya, ang ginamit nilang storya, press release ng PAGCOR. Bakit ko nasabi yon? Kasi wala pong ganong sinabi si Altenco. Pwede ko pong i-play dito muli yung kanyang testimonya. Pero bakit pa? Pwede naman yung matignan yan sa internet. Nagpapakita lang po yan na dahil nga po ang balita ay hindi tugma sa mga nabanggit ni Chairman Tenco na meron po talagang ongoing na demolition job laban sa akin. Napakadali naman pong intindihin yan bakit gusto nila akong sirain sa pagpipilit na ako daw ang legal ng illegal na pogo. Well, gaya na sinabi ko po, no, naging illegal lang yan nung March, nung sinabi na hindi sila makakakuha ng bagong lisensya. At wala pong illegal. Bakit? Tinigil po ang operasyon. Hindi po pwedeng maging illegal isang pogo nang na-raid ay hindi po nag-ooperate. Di ba po? Sentido common. Pero pilit nila po akong sinisira. Paano po ang isang kritiko ng Marcos Jr. makakakuha ng lisensya sa PAGCOR? Mga nakaupo dyan, hindi lang po napakalapit kay BBM. Yung mga nakaupo dyan, si Chairman Altenco, ang balita ko po kay Dick Rodriguez, napakalapit sa tunay na makapangyarihan sa gobyerno natin ngayon na si Liza Araneta Marcos. Ang sabi po sa akin ni Vic Rodriguez, hindi po siya kakilala ni PBBM, itong si Altenco, ang may kilala po talaga sa kanya ay si First Lady. Pero ganun pa man, nagpapasalamat naman ako kay Altenco kasi hindi siya talaga nagsinungaling. Ang punto na hindi lang kami nag-agree ay yung sinasabi niya na si Cassie Ong daw ay lucky star. Ang katunayan po nung nakipag-meeting kami sa July 26, 2023, ang opisyal na representante po ng Lucky Star ay si Dennis Cunanan. At doon po sa pagpupulong na yon, si Chairman Altenco pa ang nagsabi, palitan mo yung Dennis Cunanan niyan dahil masamang tao yan. I do not want to have anything to do with him. Ang sabi pa niya, bakit hindi na lang ikaw ang maging legal representative ng Lucky South? At syempre po kung illegal ang Lucky South niyon, bakit siya nakipagpulong sa akin? Talaga bang gawain niya na makikipagpulong sa mga illegal na pogo? Ako naman po, tayo kritiko, siyempre, asahan na natin na babawian tayo ng administrasyon. Okay, sabihin na natin totoo na ako ay abogado ng Lucky South. Ano? Hindi ba ako ay abogado? Hindi ba katungkulan ko na siguraduhin ng lahat ng kumpanya ay sumusunod sa batas? Pero ang punto ko po, hindi ko po pwedeng kliyente ko siya nang wala kaming kasunduan na maging abogado niya. Bakit? Pinakamataas po ng pagkakatiwala ang relasyon ng attorney at client. So kinakailangan po, pumayag ang kliyente. At ang dahilan naman siguro, kaya ayaw ko kunin ng Lucky South at ako'y atat-atat na talagang questionin yung raid sa Porac dahil yan po illegal. Nagsimula po yung raid na yan, walang search warrant pala. So sa simula pa lang, mali na. Tapos kumuha ng bagong search warrant, hindi naman dinescribe yung 49 buildings na dapat nasa leksikin. So mali na naman, ayon sa saligang batas. Pero hindi po ako kukunin ng Lucky South. Bakit? Kalaban po ako ng gobyerno. Ang mga Chino, baliwala ang galing mo bilang abogado. Kinakailangan malapit ka sa mga makapangyarihan para kunin ka nila. At yan din po ang dahilan kung bakit imposible na ako ang kinuha nila para sa lisensya dahil hindi po mabibigyan ng lisensya ang isang kumpanya na gumagamit ng kalaban ng gobyerno bilang abogado.